Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Mayong hapon, magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin dito sa Bistag Live on BSC Broad Streamcast Communicators sa hapon ito ng Martes, ika-30 ng buwan ng Nobyembre. Huling araw po ngayon ng buwan ng Nobyembre at piyesta po ngayon, kumbaga sa holiday po ngayon. Kaya regular holiday. Ibig sabihin yan, kahit na kayo hindi pumasok, may sweldo po kayo. Kung pumasok man kayo, times 2. Kung day off ho ninyo, pinapasok kayo times 2 plus 30%. Yun yung mga batas na umiiral sa paggawa. Anyway, alam na po yan ng ating mga manggagawa kung magkano ang kanilang tatanggapin. Yun hong makakapasok. Yun hong pinapapasok dahil sumusunod sa patakaran ng kanilang mga employer. Okay, nagpupugay muna ang inyong lingkod, Dodong Alan Afable Obrero. Samahan niyo po hanggang alas 3 ngayong hapon dito sa Bistag Live sa Tibuok Nasod o Tibuok Kalibutan. Kahit saan kayo naroroon, basta may internet at kayo po ay nakasubscribe and share at hit the bell button doon sa mga nagnanais na maging kabahagi po ang inyong mga mahal sa buhay, kakilala dito po sa ating talakayan. Dito muna tayo. Medyo mainit-init pa. Pag magpapolitics po tayo ngayon, yung ating COVID-19 update ay maaaring masaklawan. Pero anyway, dito muna tayo sa COVID-19 update. Pagkatapos ipunta tayo po sa politics. Kasi ang ating tanong doon sa ating description sa ating programa, ang sabi ko roon ay sino ang mabibinipisyuhan, sino ang makikinabang, sino ang mabibiyayaan sa pag-atras ni Senador Bongo sa pagka-presidensyable. Yan. Mamaya tatalakayin po natin yan. Pero COVID update po na tayo. Dito sa National Capital Region at ilang pang mga lugar sa ating bansa, alam nyo na siguro yung balita ay nasa alert level 2 tayo hanggang December 15. Ibig sabihin nito, hindi po ibinaba kasi ang plano sana ng ating gobyerno, December 1 ay magiging alert level 1 din po ang National Capital Region at ilang bahagi ng ating bansa. Because of this development, nag-develop din, nagkaroon ng pagbabago ang COVID-19, nag-level up, nagkaroon ng variation, nag-mutate, yan. Kaya tinawag na Omicron variant ngayon. Because of that, nanatili po tayo sa alert level 2. Marami sa ating bansa, alert level 2 hanggang December 15. Pagdating ng December 15 onwards, pag-aaralan ng ating gobyerno kung ano po ang magiging sitwasyon ng ating bansa. Kung papasukin tayo ni Omicron at magkakaroon ng problema ang ating bansa, naturalmente, maaaring manatili sa alert level 2 o tataas sa alert level 3. 4 kung sakasakali pa worst case scenario. Pero kung tayo po ay
magiging maingat, magiging maagap, magiging magbabantay sa bawat isa, maaaring kahit na makapasok ang Omicron variant dito sa ating bansa, hindi po mananalo po yan. Basta magiging maingat po tayo. Tandaan natin, variant ng COVID-19 dito sa Pilipinas, hindi talaga mapipigilan yan. Papasok at papasok dito sa atin yan. Marami na po mga bansa ang pinasok. Kasama na dyan ng Israel, kasama na dyan ang Germany, sa Europa, marami na po. Sa Hong Kong, pinakamalapit sa atin. Kaya nga mayroong mga suggestion na pag galing sa Hong Kong, talagang higpitan natin. Hindi talaga natin mapipigilan yung pagpasok ng virus na yan sa ating bansa sapagkat marami tayong mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo na nagtatrabaho at maaaring magbabakasyon ngayong Disyembre. Di ba? Marami po sa mga iyan, taon nagtatrabaho pagkatapos na schedule ngayong Disyembre para umuwi. Kaya maraming uuwi. Hindi naman po pwede isara natin yung ating border sa ating mga kababayan. Hindi naman po pwede yan. Magagalit diyan hindi lamang si Presidente, pati yung mga kababayan po natin na ang papasukin natin yan. Yung nga lamang mayroong mga paghihigpit na may mga procedures na gagawin po para hindi naman masyado ma-expose ang ating bansa sa Omicron virus na yan na maaaring dala-dala ng ating mga OFWs. Kaya ang ginawa po ng ating pamahalaan, inaprobahan po ng IATF ang pagiging alert level 2 pa. Hindi na po alert level 1 sa ating sa NCR at sa maraming mga lugar sa ating bansa. Hindi pa po kaya ng ating gobyerno na mailagay po sa ang anumang lugar sa ating bansa na sabihin natin magluluwag because of this Omicron variant ng corona virus disease na alagang naman isang masaklap na katotohanan na dapat nating harapin. Okay. Dito tayo sa ating pangalawa na ngayon first day kahapon, national vaccination din natin. Kahapon sinasabi po na hindi pa tapos yung datos yung mga reports na dumarating pa dito sa central government. Galing sa probinsya kung ilan po ang mga nabakunahan. Pero ang pagkakasabi po ngayon, umaabot na sa mahigit sa 2 milyon. Mahigit sa 2 milyon po ang nabakunahan na po sa atin. Sa first day of vaccination, 2.4 million individuals. Ang target natin, 3 milyon. Ang target ng national government 3 milyon a day. At 3 days, 9 million. Hindi natin kakayanin yung panangdagdag sila ng mga vaccinators, hindi kakayanin. Kaya ang gagawin ng ating gobyerno, maaari this next month, magkakaroon na naman tayo ng vaccination days. 3 days na naman yan. Siguro kalagitnaan ng Disyembre hanggang 17, 15, 16, 17, 3 araw, maaari magkaroon na naman po ng vaccination days. Para ma-speed up itong ating roll out ng vaccination para makamit natin kaagad soon as possible time ang herd immunity na nais po ng ating gobyerno. Tapos sinahabol tayo ng Omicron variant at kung ano-ano mga variant ng COVID-19. Kaya tayo naman ay nagkukumahog din para turukan ang ating mga kayong mag-alala sapagkat kayo po ay magkakaroon ng proteksyon even against this Omicron. Sinasabi po ng mga eksperto na kahit yung Omicron variant na yan, nakatutulong pa rin, protektado pa rin tayo kapag tayo po ay nagpabakuna. Lalo na kapag mayroong third shot o booster shot.
Ang plano ng ating gobyerno, sa adjust ng buwang ito ng susunod na buwan ng Disyembre, ay magkakaroon po ng vaccination sa A4 at A5. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na po ang vaccination po sa A1, A2, A3 na mga kababayan natin dito ho sa third shot. Tuloy-tuloy na yan. At pagdating sa adjust po, ang plano ng gobyerno ng buwan ng Disyembre ay tutuloy po yung vaccination for A4 and A5. Yan po yung mga plano na maganda sana kung matutuloy. Ulitin natin, 2.4 million po ang sinasabing naturukan ng ating mga vaccinators sa National Vaccination Day kahapon ang nagsimula at ngayon tuloy-tuloy po yan. Kung sakasakali nandyan ho lang sa inyong kapaligiran at abot malapit lang sa inyo kasi nagkalat naman ngayon hanggat maaari ginawa ng ating gobyerno, nagdagdag ng mga vaccination sites kaya tuloy-tuloy po ang pagbabakuna ng ating mga kinaukulan para ho mapabilis po ang ating rollout sa vaccination. Ngayon, may mga mga sinasabi nilang mga problema pero tolerable naman. Mayroong mga kasi ilan na gusto magpabakuna daw mga kabataan pero wala naman available na bakuna kasi hindi naman lahat ng mga bakuna ay pwedeng iturok sa mga kabataan. Hindi pa po napag-aaralan yan ng ating pamahalaan. Kinakailangan pag-aralan ng ating pamahalaan. Ang pagkakaalam natin, ang Pfizer lang ang pupwede para ho sa ating mga kabataan. Ewan ko lang yung ibang brand. Depende yan sa maaaring sabihin ng FDA. Kasi kinakailangan ang bawat brand ng bakuna ay mag-apply muna, i-amend nila yung kanilang application dito sa EUA. Ngayon, pag na-amend na po yan, pwede na sa ating mga kabataan. Kinakailangan mayroon silang munang amendment para bagamat sa ibang bansa ay tinuturok na po yan, katunayan yung Sinovac sa China ay tinuturok na hanggang sa mga paslit 6 months old ang pagkakaalam nga natin talagang tinuturukan na po ng China. Pero sa atin dito, hindi natin po pwedeng gawin yan kahit na doon tinuturok sapagkat kinakailangan nila mag-apply sa atin ng tinatawag na amendment doon sa AUA. EUA, Emergency Use Authorization. Kailangan i-amend nila yan na pwede pwede sa mga kabataan. Ngayon may mga papeles yan pagkatapos aprubahan yan ng ating mga kinaukulan, lalo-lalo na ang FDA. Pagkatapos, pagka yan inaaprubahan na, yan pwede nang iturok sa atin yan. Yan po yung mga proseso. Bagamat ginagamit na yan sa ibang bansa. Okay. Ang ating pamahalaan kung sakasakali magkakaroon po ng pagtuturok sa darating na adjust sa booster shot, lahat na po ng A1, A2, A3, A4, A5 magkakaroon na po ng tsansa na pagkakataon para maturukan para labanan ang COVID-19 at variants nito. Yan. Variants ito kasi sinasabi po na kahit na raw Omicron variant, kayang-kaya. Protektado pa rin ng mga bakuna na nasa atin. Ngayon, ang ating pamahalaan din, siyempre, nag-iisip kasi may Omicron variant. Ano pa ang dapat natin gawin? Ibabalik kaya natin ang paghihigpit? Depende sa kilos ng datos at saka tayo mga mamamayan, depende rin sa atin. Sana wag ho tayo maging kampante. Kasi kung magiging kampante po tayo, pupunta tayo sa mga matataong lugar at hindi tayo protektado, maaaring magkahawaan na naman. At pag nagkahawaan, magkakaroon na naman ng problema tayo sa ating mga hospital beds at ganoon din po sa mga ICUs at maaaring magkaroon na naman tayo ng surge at maaaring magkaroon na naman tayo ng paghihigpit. Wag sana. Dapat bantayan natin ang ating mga sarili. Ibalik ang face shield kung yan po ay makabubuti sa atin. Halimbawa, sasabihin ng IETF o Mr. President, because of this Omicron variant, we have to sabihin natin we have to use again the face shield
para sa ating mga kababayan, sabihin na natin, compulsory na naman. Problema, depende yan. Basta, ayaw ko naman pangunahan yan, pero maaaring bumalik tayo sa ganun kung sakasakali magkakaroon po ng problema na naman sa ating kapaligiran. Kaya sana, wag, sabi po ni Dr. Edsel Salvana, na siyang miyembro ng Department of Health Technical Advisory Group, na mainam na talagang paramihin natin ang pagbabakuna, ang bakunado sa ating bansa. Mainam talaga yan. Yung pagbabakuna yung ginagawa natin ngayon, pangalawang araw ng ating vaccination, National Vaccination Days, 3 days po yan, sinasabi po na mainam po yan sapagkat epektibo pa rin daw ang mga bakuna para maiwasan ang malalang infeksyon sa mga COVID variants. Nilalahat na natin yung mga variants. Epektibo pa rin daw ang bakuna. Kung halimbawa, ikaw papasukin ni COVID, pagkatapos unvaccinated ka, delikado tayo dyan. Ngayon, kung sakasakali ikaw ay bakunado, kahit papano protektado ka. Ang chance na maging severe, very remote po yan. Dito sa atin, sinasabi po na ginagawa po ngayon ng PGC, itong Philippine Genome Center, na inaaral po yung mga samples dito sa atin ngayon. Kasi hindi natin alam, baka mamaya meron nang galing sa ibang bansa, OFWs natin, na pagdating dito meron na palang Omicron variant. Alam niyo po, ang Omicron variant, nung makapanayam namin si Dr. Lulu Bravo, doon ako nabuhayan sa kanyang pagsasabi na maaaring humina. At ang tendency talaga ng mga variant, virus na yan, nag-umihina. Sa pagdating ng mahabang panahon, humihina sila. Kaya, namumuhay tayo kasama na nila. Hindi man sila mawala sa mundo, pero nakakapag-adapt ang ating katawan, nakakapag-adapt din sila sa sitwasyon. Ibig sabihin, we can live with them. We can live with it, yung mga virus na yon. Isang magandang halimbawa, yun hong Spanish flu, na marami pong mga nasawi, milyon din po ang nasawi, pero ngayon, habang humaba ang panahon, hindi naman nagkaroon ng Spanish flu na. Nagkaroon sila ng variation at nagkaroon ng another variant, ngayon naging ordinary flu na lang. Ganun din po rin daw ito hong mga sinasabing mga variants ng COVID-19. Kaya Omicron variants, baka maaaring mas nakakahawa siya, pero hindi naman siya nakamamatay kagaya ng Delta variant. Maaaring madali siyang masugpo. Sana, gano'n na lang ang ating isipin. Let's hope and pray para po sa bawat isa sa atin. Kasi kung hindi ho natin gagawin yan, maaaring magkaroon tayo ng problema. Isang problema sa atin, yung pag-iisip natin. Baka mamaya, takot na takot tayo magkaroon ng sakit. Nandyan na si Omicron, nandyan na, tapos na ako sa Delta, nandyan naman si Omicron. Ako, nakakatakot naman yan, dami pa naman yan. Meron pa yang Omega, ang dami pa, di ba? Na yan, Greek alphabet ba yan? Marami pa yan, kaya, nako, pagka tapos ng Omicron, ano naman kaya? Gamma, Sigma, Delta, mayroon ng Delta, di ba? Ano na naman kaya yan? Mayroon ng Gamma, di ba? Ano kaya? Tau, Phi, ano kaya yan? Ang susunod. Ibig sabihin niyan, mga kababayan, nagpapalit-palit sila, pero kahit na nagpapalit-palit sila, tayo naman, nagtuturok sa bakuna, babakuna tayo, papabakuna, para labanan naman yung kanilang mga pagpapalit ng anyo. Yun naman sinasabi na epektibo pa rin yung ating mga bakuna. Sana. Ang Department of Labor, ulitin ko, nagpaalala doon sa ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga employer, pinaalalahanan ang mga employer na regular holiday po ngayon, Bonifacio Day po,
Kaya kung sakasakali papapasukin ho ninyo yung inyong mga manggagawa, doble po yan. Kung sakasakali hindi naman sila papasok, yan po ay babayaran dapat, di ba? Walang kaltas sa sweldo. Ngayon, kung sakasakali day off nila at papapasukin ninyo, doble na mayroon pang 30% na kinakailangan bayaran ang mga employer. Ganoon talaga, mga patakaran yan na nakapaloob doon sa ating uh, batas sa paggawa. Okay, baka maubusan tayo dito sa sa politics. Dito tayo sa politics. Huli natin yung sino ang may benepisyuhan sa pag-withdraw ni Senador Bongo. Dito muna tayo sa report na ang Integrated Bar of the Philippines at ang Lente ay nagsanib puwersa para magkaroon tayo ng isang malinis na halalan. Napakaganda po yan. Mga abogado po ito. Ang sabi ng ating presidente noon, makatitikim po ang ating bansa ng isang malinis na halalan. For the first time, ang mga Pilipino ay makatitikim ng malinis na halalan. Natuwa po ako noon. Talagang sabi ko po, wow, ang galing. Tapos sunod pa nung sinabi ng ating presidente, hindi raw siya tatakbo. Talagang tututukan niya yung pagpapatakbo ng ating bansa hanggang sa last term niya. Di lalo akong nagkaroon ng lalo akong natuwa. Pero ngayon tumakbo ng presidente senador, pero sana matutukan pa rin niya ang isang malinis at mapatikim din po ang ating bansa ng isang malinis na halalan. Ngayon ang IBP at saka ang Lente ay nagsanib puwersa po para isulong at matiyak ang malinis na tapat, maayos na 2022 May 9, 2022 election. Harinawa, nagkaroon sila ng memorandum at nagkaroon sila ng lagdaan, kasunduan na at tutulong sila para magkaroon ng isang clean and honest election. Matagal na natin naririnig yan. Clean, honest, di ba? Peaceful election. Pero it's the other way around minsan sa mga ibang lugar. Sinasabi nila isolated pero kasama pa rin po yan sa halalan natin. Kaya mas mainam yun talagang malinis na halalan. Sabi ni IBP President Bert Estrada, tutulong daw sila upang maipaalam sa publiko ang iba't ibang mga batas hinggil sa halalan. Yan, kung ano yung mga proseso niyan, ituturo po sa atin. Sana magkaroon din po sila ng subok na tayo sa maganda yan kasi IBP at saka Lente. Parehas yan mga abogadong grupo ng mga lawyers. Sabi naman ni Executive Director Attorney Ona Caritos ng Lente. Kanila naman titingnan yun maling impormasyon kung saan magsasagawa sila ng public activities at ilan pang mga hakbang. Yun namang pagtutuon ng pansin ng dalawang grupo ang mga maling impormasyon. Baka mamaya may mga impormasyon na naman dyan na hindi maganda. Ito sabihin na natin, mga poll watchdog, na kasi nanawagan dyan ng Commission ng Election. Sana hindi na po sumali yung hindi na sumali yung painted na yan. Kumbaga sa hindi na magandang reputasyon ng PPCRB saka yung NAMPREL, sana hindi na sila sumali. Wala na nagiging propaganda sila ng in the past talaga. Maging tumatakbo pa naman ngayon. Bilang Vice Presidential, di ba? Si Bulaklakin, si Senador Lito Atienza sa ilalim ni Pacman, di ba? Sa ilalim ni Pambansang Kamao. Siya nagsabi na yung PPCRB ay tool para alam nyo na. Kung mayroong mga pandaraya dyan, pabor sa ganito, talagang kumikiling yan, pabor sa si Lito Atienza na yung magsabi dyan. Presidential naman siya.
Vice presidentiable naman siya. Okay. Ah, dito tayo sa pagbibitiw. Hindi na pagbibitiw, kung hindi pag-withdraw ni Senador Bongo sa pagka presidentiable. Ulitin ko, noon pa man ay sinasabi na natin, ano ho, noon pa sa mga vlog, siguro sa mga nakikinig po sa atin, pati na sa mainstream media, pati na sa YouTube channel po ng inyong lingkod na Dodong Alan Bistag TV, tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Sinasabi po natin yan, na maaari, ano ho, mag-withdraw si Senador Bongo. Yeah, hindi ko naman to akalain na mag-withdraw talaga, pero yan ang aking paningin. Ah, ah, Sabi ko, magkakaroon ng line-up, magsasama si BBM at saka si Inday Sara. Ang sabi nila si Inday Sara ang maging presidente, si Bongbong Marcos ang vice. Sabi ko hindi. Nagbigay po tayo ng mga rason. Una, may edad na si Senador si BBM. Ngayon si Inday Sara bata pa naman siya. Tapos kailangan talaga niya ng mga iba pang mga karanasan. Ano ho? Kumbaga sa matagal ng naplano ni Senador Bongbong Marcos, dating Senador Bongbong Marcos, ang pagtakbo bilang presidente ng Pilipinas. Matagal na yan. Years back. Ano ho? Hindi ho biglang ganyan presidente na kagad ang tatakbuhan. Hindi po. Oh. Kaya sa tingin ko, sabi ko, maaaring hindi mag-giveaway si Senador Bongbong Marcos na maging vice presidentiable ni Inday Sara. Marami pong komentar sa akin yan. Katunayan, may mga kausap po tayo, mga nasa PDP laban na nagsasabi, hindi mangyayari yan. Presidente talaga yan, ang tatakbuhan ni Inday Sara. Sabi ko, maglalaban yan. Kasi hindi naman, sa tingin ko, hindi bibigay si Bongbong Marcos sapagkat ito ang kanyang chance. Isipin ho ninyo, kung ilang taon na si Bongbong Marcos, plus 6 years, kung hindi siya tumakbo bilang presidentiable, plus 6 years. Tapos, kasi 6 years yung presidentiable, di ba? Presidente. Di ibig sabihin, kung ilan ang edad niya ngayon, plus 6 years, then, saka pa lang siya makakatakbo after 6 years. Di ba? Di nasa ano na siya. Baka ugod-ugod na yan. Kaya hindi ho talaga bibigay yan. Yan ang sabi ko. Ngayon si Inday Sara naman bata pa. Ngayon, nung nangyari na si Presidente, si BBM ang naging presidentiable, si Inday Sara ang vice presidentiable, ang sabi ko, si Presidente Duterte dahilan sa paggigipit ng mga kalaban kasama na ang international community, ICC, mapipilitan tumakbo. Ang iniisip ko nga doon, baka tumakbo bilang vice president. Kaso lang nandiyan si Inday Sara. Yun yung iniisip. Pero sabi ko, maaaring tatakbo siya at he will be eyeing for Senate President. Mayroon na naman kumontra sa akin dyan ng mga kausap ko na nasa PDP laban. Kasi may mga kakilala naman tayo na nasa national position ng PDP laban. At sinabi po na hindi tatakbo. Sabi ko tatakbo, pero senator, dahil mapipilitan siya dahil nga sa nangyayari pong mga pressure sa kanya. Natural lang naman yan. Parang isang yan isang ahas yan na pagka ginipit mo at talagang tatakbo yan sa unang arangkada, pero pagka nagipit na yan, haharapin ka na yan. Tutuklabin ka na yan. Parang ganun yan. Kahit naman sabihin na natin na medyo may edad na si Presidente, at may edad naman talaga si Presidente Duterte, pero he can still serve. Marami naman siyang mga iniisip na para sa kabutihan para sa bansa. Ngayon, tumakbo siya bilang senatoriable, naturalmente maaari magkaroon po ng magkakaroon po dyan ng mga botohan at may Senate President. Hindi natin alam yan, pero yun ang
Sinabi ko. Ngayon, kay Senador Bongo, Vice President, pagkatapos bigla lang, ilang oras lang, naging presidentiable. Withdraw siya because nandiyan si Inday Sara, hindi talaga niya napaghandaan ng pagiging presidentiable. Ang vice presidentiable, maaari na paghandaan niya kasi iniisip noon si Inday Sara tatakbo bilang presidentiable. Kaya nga si Presidente, sabi ni Presidente, bakit tumakbo siya na presidentiable, napakataas ng kanyang rating. Nangunguna siya sa presidentiable, si Inday Sara. Ay, ang talagang pinaplano nila, pati si Bongo, vice presidentiable. Talagang kung nangyari yan, talagang magkakalaban-laban ang Duterte at saka Marcoses. Ngayon, nasa line-up na tayo. BBM, Inday Sara, Duterte, Senator Rebol. Tandaan natin, yung mga tagapagsalita ni BBM hindi nagsasalita against President Duterte. Kahit na-interview namin si Attorney Briones, na-interview si Attorney Chong, na-interview namin si General Tom Lanchon sa mainstream media yan, na-interview namin yan ni Bistag Hero Robrigado sa Tropang Bistag. Pero doon sa interview namin talagang inuurot po ng inyong lingkod. Ako, nanguurot po ako inuurot ko. Pero hindi sila nagsasalita against the president. Siyempre, nakamonitor yan ng marami sa Malacanang, kaya makakarating yan sa presidente. Talagang wala silang sinasabing negatibo sa presidente. Hanggang sa, ito na, ang sabi ko, magwi-withdraw yan si Senator Bongo. Malamang mag-withdraw yan. Ang kausap ko na naman, sabi niya, hindi mangyayari yan. PDP laban to, nasa national position to, na PDP laban, sabi ko mag-withdraw yan siya. Malamang-lamang mag-withdraw yan. Nung nagpahiwatig, nag-usap kami, pahiwatig pa, hindi pa ito ngayon na biglang nagsalita na talagang kinumpirma na ni Senador Bongo. Nung nagpahiwatig si Senador Bongo, sabi ko, sir, nararamdaman nyo na? Sabi niya, kaya may utang ako sa iyo, magpapakain ako sa iyo, sabi niya sa akin. Ngayon, nagkaroon na ng katuturan. Nangyari na si Senador Bongo ay nag-withdraw. Ang tanong ko, question ko, sino ang mabibiyayaan sa pag-withdraw ni Senador Bongo? Is it the other candidates or BBM? Realidad lang po ang pag-uusapan natin dito. Maaari yung iba ay tumataas ang kilay, pero ito yung aking pananaw at saka reality. Yung premise ko kanina, sabi ko, si Presidente Duterte na pressure. Matanda na siya, gusto na niya magpahinga, gusto na niyang siguro i-enjoy na lang kanyang buhay sa kanyang mga apo. Di ba? Sa kanyang anak. Pwedeng ganon. Pero sa dami ng pressure ng mga opposition, nandiyan pa yung ICC, dyan, International Court na yan sa human rights, di ba? Yung mama, napakapag-isip-isip pa, iniipit niyo ako, pagka maipit ako, pagka ako isang ordinaryong mama yan, tatakbo ulit ako. Ayan, tumakbo. Nabawasan ngayon ang 12 presidentiable because I do believe the president will win. Kahit ano hong gawin ninyo dyan, mananalo siya papasok siya sa Magic 12. Si Presidente Duterte. Considering na yung kanyang performance, popularity, rating, talagang napakataas sa lahat ng mga naging presidente sa Pilipinas. Si Presidente Duterte lang ang nagkaroon ng record na malapit na. Ang tawag nga nila dyan ay isang lame duck president na pag malapit na. Kaya nawawalan na siya ng supporters, nawawalan na siya ng bumababa na yung kanyang performance, popularity, rating, pero si Presidente Duterte very good pa rin ang kanyang rating. Kaya
naniniwala po ako na pasok siya sa Magic 12. Kaya lang naman siya tumakbo, it is because na pressure siya na tumakbo. Para sa akin, na pressure siya na tumakbo. Pero ayaw na talaga niya. Yun ang damdamin ko. Ngayon, pupunta ako rito ngayon yun ang premise ko ha, pupunta ako ngayon dito, sino ang mabibiyayaan kung sakasakali na ngayon na si Senador Bongo ay nag-withdraw? Sino ang mabibiyayaan? Definitely, yung mga supporters at maging si Presidente Duterte ay hindi niya ipangangampanya ang mga kalaban niya na umiipit sa kanya sa Pilipinas at nasa likod ang iba para ipitin siya sa ibang bansa. Ano ho? Hindi niya susuportahan yan. In short, kanyang susuportahan yung malapit sa kanya at alam niyang hindi siya pababayaan. Natural lang naman yan sa isang tao. Di ba? O sino doon sa mga presidentiable? O pwede ba niyang suportahan si Manny Pacquiao? Maybe. O pwede ba suportahan niya si Isko Moreno? I don't think so. O pwede ba niyang suportahan si Lacson? I don't think so. O pwede ba niyang suportahan si Leni Robredo? Definitely not. Di ba? Yun. Yun yung mga sagot ko doon sa mga tanong. Ngayon, sino ang maaaring suportahan niya? Naroon yung kanyang anak at kaibigan ng pamilya nila. Sino ang presidentiable na yan? BBM. Naturally, BBM ang kanyang susuportahan. Bakit? Sino nagpalibing sa kanyang ama ni BBM? Dating Presidente Marcos. Sino? Ang lahat ng mga naging presidentiable, even tabako na kamag-anak ng mga Marcoses, hindi ho na ipalibing yan sa libingan ng mga bayani. O lahat na yan. Si Erap, hindi nagawa. Kasi siguro baka inabutan ng curfew. Alam naman natin anong nangyari kay Erap. Hindi natapos yung kanyang term. Si GMA, na kanyang kaalyado ngayon, hindi naman napalibing sa libingan ng mga bayani. Definitely not sa mga Aquino, lalo na ngayon. Sino sa mga presidentiable o naging presidente sa ating bansa? Duterte lang. Saan papanig si Presidente Duterte? Yung sagot ko na dahilan, una, nandoon yung kanyang anak, ka-line up ni BBM. Pangalawa, kaibigan ng kanilang pamilya at talagang hindi sila papabayaan. Sino mabibinipisyuhan? Kaya, itong pag-withdraw ni Senador Bongbong Marcos, ni Senador Bongo, ay dagok sa mga kalaban ni BBM. Dagok yan. Negative factor yan para sa mga presidentiables na iba. Positive factor for BBM. Bakit? Natural. Pag sinabi ni Presidente, dito tayo, karamihan ng mga tagasunod yan doon yan. Siya pa rin ang may command sa PDP Laban bilang chairman, bagamat tumakbo siya sa PDDS. Politics yan. Politics, strategy yan. Di ba? Estratehiya po yan. Hindi po pwedeng sabihin ninyo na, kaya ginawa yan, ganyan-ganyan. Talagang politics yan eh. Tanda natin ang politics is addition. Hindi ka po pwede dyan ng subtraction. Pagka nag-subtract ka, talo ka. Huwag ka nang pumasok dyan sa politics. Kaya nga gusto po ng inyong lingkod na palitan ang sistema ng gobyerno. Kung po pwede, wag na dito sa presidential form at punta na tayo sa parliamentary or federal system of government, which is, I think, na mangyayari kung sakasakali mananalo si BBM. Dahil ang dinadala niya ngayon, Partido Federal ng Pilipinas. Si Presidente Duterte at gusto rin niya ng federal o kaya parliamentary system. Kaya maaari magkaroon ng pagbabago after kung sakasakali mananalo si BBM. Ngayon,
Sabi ko, mabibinipisyohan si BBM. Naging yamado lalo si BBM. Dagok sa mga oposisyon. Sabihin na natin, mga ibang candidates, oposisyon ni BBM. O pwede na tawagin natin oposisyon ni BBM. Kasi, kalaban naman sila. Di ba? Ngayon, pag mananatili ganun po ang sitwasyon na maglalaban-laban, nandyan si Lenny Robredo, nandyan si Lacson, nandyan si Pacman, nandyan si Isko Moreno, narito ngayon si BBM. Yung sinabi ko noong unang mga vlog ko na cake na hinati yung kalahati kay BBM at kay Inday Sara, yung kalahati pinaghatian ng 4, nangyari na ngayon. Dati, nung tumakbo hindi pa nagwi-withdraw si Senador Bongo, sabi ko, yung cake na hinati, yung kalahati, hinati pa. Kasi nandyan si Senador Bongo, natatakbo. Tapos yung kalahati noon, paghati-hatian. Maaaring may tsansa pa rin manalo ang iba, pero very remote para sa akin. Pananaw ko lang po yan. Ngayon, na-withdraw, di yung kalahati ng cake na papupunta na ngayon kay BBM at kay Inday Sara. Tataas ang kilay ng ilan sa mga nakikinig sa atin dito. Ito ay realidad lang sinasabi natin sa ating pananaw. Hindi naman ako nagkamali sa mga una kong mga pananaw na tatakbo si BBM, hindi magbibigay si BBM bilang vice, hindi mag-slide down, kasi Inday Sara mabata pa naman, talagang tatakbo siya bilang vice president sa ilalim ni BBM, si Presidente Duterte, senator, hindi naman ako nagkamali. Sabi ko pa, si Senador Bongo magwi-withdraw yan. Ngayon, anong tawag niyan? Estratehiya. Is it possible na estratehiya po yan na gawa ng kasalukuyang mga politiko na nasa ilalim ng Duterte administration? Who knows? Di ba? Ito lang naman yun sa akin. Ito ba estratehiya ng ating presidente? Sabi ko nga noon si presidente poker player ito ba estratehiya? O kung hindi estratehiya, ito ba'y itinadhana ng tadhana? Lalo magagalit yung mga nakikinig sa akin dito. Yan ba itinadhana ng tadhana? Tandaan natin, ang pagiging presidente ay hindi po yan kagustuhan ng isang namumuno lang. Kung hindi, yan ay itinadhana ng itaas para mamuno ng isang bansa. Parang ganito, si dating Presidente Corazon Aquino ba? Sa panaginip niya, hindi niya akalain na magiging Pangulo siya, di ba? Pero itinadhana siya. Si Noynoy Aquino, magiging sa palagay mo ba siya magiging presidente? Yung kanyang mga kamag-anak kasama na diyan si Gibo, si Duro hindi talaga sa pantahan sa kanyang pinsan. Alam nila yung mga ugali niyan Sila nagkakaalaman diyan. Ngayon, anong nangyayari? Ibig sabihin yan, mga kababayan, yun hong ating pananaw, malapit ito hong mga nangyayari, kung hindi man strategy ni Presidente Duterte, itinadhana ng tadhana. Mas matindi yun. Pag itinadhana ka ng tadhana, ang ibig sabihin yan, that is it. Sabi nga ni Idol Erwin Tulfo kasama namin sa Radyo Pilipinas alam na this. Ito nga yan na yun. Kung itinadhana. Kung uunahin ko yung kaisipan na estratehiya, estratehiya ni Presidente Duterte, okay, lagay natin, strategy, good, kung talagang plinano niya.
Pero kung hindi niya plinano, mas nakatatakot yan. Nakakatakot yan. Bakit? Bakit? Sapagkat tadhana ng nakialam dyan eh. Oh, tandaan natin, si Presidente Duterte nagsabi nung in-interview siya ng isa sa mga vloggers. Ang sabi ni Presidente, bakit siya tatakbo ng yung tinutukoy niya sa kanyang anak? Bakit tatakbo siya? Dapat ang tinakbuhan niya presidentiable kasi siya naman ang nangunguna. Di gusto pala ni Presidente na maging presidente yung kanyang anak, di ba? Oh, galing mismo sa bibig ni Presidente. Oh, ngayon, kung yun talaga ang damdamin ng ating presidente, bakit nangyari ito ngayon na si Senador Bongo nag-withdraw, si BBM ang nilagay doon na presidential board sa ilalim ng kanyang anak na vice presidential board. Mas nakakatakot yun kasi wala na tayong ano dyan kung tadhana na talaga yung nagtakda niyan, di ba? Maaaring mabago pa kung tao lang ang gumawa ng pagkakataon. Diskarte lang ni Presidente Duterte, diskartehan ko to. Ganito ang gagawin natin. Yan, nangyari na yung BBM Sara Tandem, pero pagdating ng panahon, yun pa rin ang dadali natin sapagkat ito yung estratehiya ko. Maaari, yung mga ganyang estratehiya gawa ng tao, masasabi natin mga kababayan na maaaring babago pa kung hindi yan ang itinadhana. Kaya mas nakatatakot yung isang senaryo na sinasabi ko na kahit against sa kagustuhan ng ating presidente sapagkat gusto niya si Inday Sara maging Pangulo, gusto niya kayong sa kanyang sama ng loob na hindi siya sinunod ng mga think tank o mga magagaling na mga strategies naman sa kabila sa likod ni BBM na kaya siya nagtampong, go! Bongo, tumakbo ka. Akong bahala. Sa likod mo ako. At tatakbo rin ako. Siya bilang Vice President. Ang problema na doon yung anak niya Vice President. Kaya medyo nakasiguro na untog sa katotohanan, sabihin, uy, ay anak ko, kalaban ko roon. Di ba ang unang palusot, ang unang balita, tatakbo si Presidente Duterte bilang Vice Presidential. Kaya ang tanong niya, ang tanong isang reporter, Sir, kakalabanin mo ba yung anak niyo, si Inday Sara, na tumakbo bilang Vice Presidential sa ilalim ng kasama si BBM? Bakit? Tumakbo na ba siya? Kaya marami ang mga vloggers ang bumanat kay Senador Bongo at bumanat sa ibang mga cabinet official. Bakit? Kasi parang lumalabas ngayon na binulag nila si Presidente. Di ba? Binulag nila si Presidente. Bakit hindi alam ni Presidente na yung kanya palang anak tumatakbo ng Vice Presidential board? Which is, I don't think so na binulag nila yan. Magagalit si Presidente dyan. At saka si Presidente naman talagang lalo-lalo na kapag pagdating ho sa ganyan na masela na kanyang anak mismo ay tumatakbo bilang Vice Presidential board, siguradong aware siya dyan. Di ba? Ngayon, kung yan po ay kagustuhan ni Presidente na si Inday Sara ang maging presidential at ayaw niyang magpailalim kay Bongbong Marcos, kaya sa nagalit at sinabi niya, Bongo, tumakbo ka, presidential ako, tatakbo ako. Hindi nga rin siya tatakbo sa vice presidential kasi nandyan si Inday Sara, senador ang kanyang tinakbuhan. Kung ganun po, di ibig sabihin na galit si Presidente Duterte o kaya nagtampo si Presidente Duterte. Ngayon, kung ganun ang nangyari, ang tadhana ang nakialam. Bongo, kung ano mga rason, sige, umalis ka dyan. Kasi hindi ka talaga pwede dyan. O kung kaya hindi ka mananalo. Di kaya, ikaw, talagang ang nakatadhana dyan si BBM at saka si Inday Sara, maging Pangulo ng Bansa. Di ba? Mas delikado yan kung yun ang pananaw natin sa isang aspeto. Kasi tadhana na mismo ang nagtakda. Naging makulit ba ako? Tumaas na naman ang kilay ng marami. Dispensa por favor, kasi ito na may pananaw lang po ng inyong lingkod. Pasensya na po, kung sakasakali, iba yung pananaw nyo sa pananaw ko. Tingnan natin kung baka mamaya magtampo yung ating mga nakikinig sa atin, tingnan natin kung sakasakali, nandyan. Oops. Wala ko nakikita na
Yun ang mahirap eh. Hindi ko alam yung papaano ito, paano ito malalaman. Kasi hindi ko kasi alam papaano i-monitor yung sarili ko dito sa, no, hindi ko makita ngayon. Sana makita ko para dispensa por favor sa mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin, ano ho, kung sakasakali nakamonitor po kayo sa akin, hindi ko kayo mababati, wala akong, ito, kita ko na rin sa wakas. Yun, Aya de Castro Armamento, nakikinig po kami dito sa San Juan, Batangas. Okay, Aya, kumusta po kayo dyan sa Batangas? Salamat po. Si Joey Ortiz, Idol. Ano, kumusta ka, Idol? Ano, magandang hapon, Dodong Alan, Bistag sa BSC. Ano, salamat din po, Idol Joey Ortiz. Every day na siya, ano, 7 to 9 kung hindi ako nagkakamali. Uh, Tama ba? Kasabay to sa ano ko, sa programa ko sa YouTube channel eh. Dodong Alan Bistag TV. Makinig po kayo doon kung sakasakali may time po kayo. 7 to 8 po yan. Every day, Monday to Friday. Gusto nyo mamaya, alas 5, 5 to 6, Radyo Pilipinas. After this program, Radyo Agila. Radyo Agila, 3 to 4. Makinig po kayo. Ano ho? Kung sakasakali available po kayo. Ed Bausa, maraming salamat Ed Bausa. Sinaida Zamora at Corex Rich Casquejo, maraming salamat sa inyong panonood po dito sa Bistag Live sa Broadstream Cast Communicators. Dagan salamat sa inyo. Tuloy natin ang ating pananaw. Kasi may pananaw po ng inyong lingkod at maaari po mga kababayan, iba yung pananaw mo sa pananaw ko. Pero ito yung pananaw ko na ang mabibiyayaan sa pag-withdraw ni Senador Bongo ay si BBM. Lalong naging limado si BBM na yung kalahati doon sa cake na nakihati doon si Bongo, nabuo na naman ang kalahati kay BBM. Ang kalahati doon sa buong cake, ang kalahati roon napunta kay BBM at kay Inday Sara, yung kalahati doon pinaghati-hatian ng mga presidentiables. Kaya, dihado yung mga presidentiables para sa akin. Ngayon, kung magagalit yung mga supporters ng ibang mga presidentiables, yun pong pananaw ko. Yun pong pananaw po ng inyong lingkod. Mahaba pa naman ang tatakbuhin hanggang May 9, 2022, mahaba pa naman tatakbuhin, maaari magbago ang tilamsik ng aking pananalita. Basta ako, inuulit ko, hindi pa po ako nagsasabi kung sinong ipupunto ko. Yung aking pananaw, ipananaw ko lang yon na realidad. Noon sinabi ko, noon pa, pero I might be sounding BBM at Inday Sara. Pero realidad po yung sinasabi ko. Totoo naman na si Inday Sara ay mayroong bailiwick. Si Bongbong Marcos may bailiwick. Ngayon, pinagsama parehas yan, di lalong lumakas. May parehas may mga teritoryo at may mga tagasunod eh. Parehas yan, mayroon. Katunayan eh. Survey tells na talagang yung bawat isa sa kanila ay mayroong mga tagasunod. Nangunguna, yung babae sa presidential ball, pangalawa yung lalaki sa presidential ball. Pero pagdating sa realidad, ang lalaki ang naging standard bearer at ang babae naman ang naging vice presidential ball. Yun ang realidad kasi yun na yun eh. Sitwasyon na yan eh. Ngayon, pag sa darating na mga araw, pag sinabi ni Presidente, dito tayo, lalo nang lalakas kung sasabihin ni Presidente, dito tayo. Pero kagaya ng sinabi po ng inyong lingkod, medyo malabo na si Presidente magpupunta sa mangingibang bakod. Hindi ko pinangungunahan si Presidente, pero maaaring mangyari pa rin yun. Pero sa pag-analisa po ng inyong lingkod, hindi po mangyayari na pupunta siya sa ibang presidential ball para suportahan niya, kakalabanin niya yung kanyang anak.
Siyempre, si Inday Sara, ang kanyang i-endorso si Bongbong Marcos, i-endorso ng kanyang asawa, kanyang tatay, i-endorso niya ibang presidentiable, malabo yun. Siyempre, doon ka na sa anak mo. Di ba? At saka, doon kay BBM secured ka, safe ka. Kung protection rin lang ang iyong tinitingnan. Ano ho? O dito na ako. Ngayon, kung sabihin ni Presidente Duterte na dito tayo sa line-up BBM at Inday Sara, sasabihin niya doon sa mga PDP laban, ako, sabi nila, tapos ng laban, tapos ng boxing, di ba? Sabi nila, pero tingnan natin kung hanggang sa bago mag-eleksyon. Ayaw ko naman magsabing tapos na ang eleksyon kasi wala pa namang eleksyon. Pero kung titingnan natin sa pag-analisa, ano ho, maaaring ganun nga. Tataas na naman ang kilay ng internet. Kaya nga ayoko ng politics, iniiwasan ko yan. Doon lang ako sa COVID-19 response update. Ano ho? Pero hindi talaga tayo makakaiwas sapagkat ang araw pag napipigtas papalapit po sa May 9, 2022 election. Matatapos na po ang halalan. Matatapos na po ang malapit na po ang eleksyon, malapit na po ang halalan, naturalmente, iinit ang politika sa ating bansa. Ang ating panalangin sana maging matahimik, malinis, at credible po ang darating na May 9, 2022 election. Kahit nandiyan pa yung Smartmatic na yan, basta tutukan yan ng mga kinaukulan na iniwala po ako. Kahit na may tainted pang iba dyan sa Commission on Election, tutukan yan ng taong bayan, tutukan ng pamahalaan, I don't think so na magagawa nila ang pangapandaraya. At saka siguro panahon na sa Commission on Election, panahon na sa Smartmatic na ipakita nila na ito na ang totoong eleksyon na dapat ito na yung totoong resulta na gusto ng taong bayan. Huwag na silang makialam na yung enye papalitan tapos natulog ka pag kinabukasan, iba na yung resulta. Di ba? Hindi talaga makakalimutan yan ng mga nakasubaybay kasi ako nakasubaybay ako ron sino kayang mananalo ron. Dahil sa vice presidential nakatutok tayo ron eh. Anyway, kasaysayan na yan. Wala na yon. Dito na tayo sa realidad na naman. Kaya, yon ang pananaw ko. Ang mabibiyayaan po, sagot ko doon sa tanong ko doon sa description natin sa ating Dudong Alan Bistag, Bistag Live on BSC. Ang tanong natin, sino ang mabibiyayaan sa pag-withdraw ni Senador Bongo bilang presidentiable? Ang sagot ko po, si BBM. Daghang salamat sa inyong tanan. Kini si Dudong Alan na Pablo Obrero inyong nakauban at muli nagsasabi, stay at home, stay alert, at stay alive. Bye-bye! Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag, maraming salamat po. Salamat po sa inyong lahat. Magkakaibigan po tayo.